Okay guys, for this vlog, ipapakilala ko sa inyo yung pinaka maliit or pinaka baby size ng submersible natin. At higit sa lahat is yung pinaka mura or affordable sa masa. Okay? Ito yung submersible na kasya sa mga DDoS na GI pipe and DDoS na PVC pipe na blue. Okay? Sa GI pipe, importante na S20 or Schedule 20 lang siya or S40 or Schedule 40. Yung mga Super 1000, hindi nakakasya dito yon kasi ano to hindi napapasok dun sa inner diameter ng Super 1000 na mga GI. So, ngayon iti-testing natin dito sa drum. Titignan natin kung gaano kalakas. Ang outlet nito is 3/4 lang. Itong ano na to, hose na to, 3/4 to. Tapos ideal lang na panggamit to is sa bahay tsaka kapag may mga garden kayong pandilig. Ito unlimited water pero hindi siya nga ganun kalakas, talagang pandilig lang siya or pang supply sa bahay. Okay, anyway, sige, tingnan na lang natin yung production niya. Lagay natin dito sa drum. Okay. Time check tayo guys, 2:30 na. So medyo makulimlim dito, pero tignan natin. Tara, pakita mo yung... So dito tayo sa control panel niya. Okay, buksan natin. Ito yung controller, ito yung mga breaker. Actually in-on ko na yan. Ito yung surge protective device, hindi ko pa nako-connect pero okay lang muna yan dahil bini-vlog muna natin. Nabuksan ko na yung breaker, i-on na natin. Yun na. Anyways guys, sige. Yun actually, kung pambahay lang siya pandilig, sobrang lakas na nito. Hindi na, ayun naman. Ang production nito is 1,700 or 1,700 liter per hour. Ang maximum niya, okay? Maximum yun na production. Ibig sabihin, kapag masyadong mainit or talagang tirik yung araw, yun yung nakukuha niya yung maximum. Tapos yung pinakakaya niyang iangat pataas is 64 meter. Kung pa horizontal lang, kahit na 500 meter to 1 kilometer kaya may tulak nito. So, ayun. Take note, hindi lang talaga siya pwede sa mga jet pressure tank. Okay, pang open tank lang talaga to. Okay, pang open tank lang siya, hindi siya pwede mga pang pressure tank. So dapat elevated lang yung tanke ninyo kasi pwede pang pressure. Ayun, ang ginamit natin ngayon is dalawang 550 watts na solar panel. Init! Nakabilad tayo guys, pasensya na. Init. So, ayun, dalawang 500 again. Dalawang 550 watts yung gamit natin. Siniris lang natin yan. So, ayun. Lakas naman guys. Init. Ito yung pinaka the best sa pandilig guys. Kung meron kayong farm na kahit malaki-laki yung farm yung space nyo dyan, okay na okay sa pandilig. Malakas-lakas na rin siya. So, okay guys, ayun, bale short video lang to. Ang price po nito na set as of June 17 today is 65,000. Lahat na yan, kasama na rin yung installation. Okay. Then yung delivery, syempre hindi kasama yon. Depends sa kung gaano kalayo sa amin. Tapos yung mga gagamiting hose. Okay, kung ano yung mga hose or pipe na gagamitin, yun ang hindi kasama sa price na nabanggit ko. So, hindi natin alam kung next month is same pa rin ba
or next week or baka 50% na yung mga bawas, hindi natin alam, no? Pero as of today, June 17, ganun yung price niya, 65,000 for all of this. Dalawang 550 watts, yung breaker box, and yung pump mismo. Yung wiring din, merong 6 meters na kasamang ganito, then 5 meters yung para sa solar panel. 6 meters yung para dito sa sa solar pump. Ngayon kung mas maraming or mahabang wire yung kailangan nyo, ayun na lang yung mag-add-ons. So, ayun. At para meron kayong idea kung ano yung pinakamamura na setup sa solar panels or sa solar pump. Kasi karamihan talaga ng mga solar pump ngayon talagang pricey talaga. So kung talagang pandilig nyo lang naman at okay na kayo dun sa kaninang production ng tubig, yung ganitong solar pump or specification, okay na to. Okay, so thank you po. Kung hanggang ngayon nandito ka pa, subscribe sa mga bago and more videos to come. Watch out na lang po. Bye bye.